Part 5. Gusto ko na kapag dumating na anghel na iyon sa buhay namin ni Tina ay bubungad sa kanya, ang mapagmahal na pamilya. Hindi yung sitwasyon namin ngayon. Tumikim ako at inisip ang isasagot kay Dad. Pero, hindi pa ako nakakasagot ay bigla nang sumingit si Tina. "We're not ready, yet," she coldly answered while staring at us blankly. "And it's not the right time for us to have one," she added. Tumayo na siya pagkatapos at dinampot ang napkin. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang labi, saka kami binigyan ng huling titig. "I'm full." "Sige po." Tumalikod na siya sa amin at dumiretso na sa kanyang kwarto. Bumalot ang katahimikan sa aming tatlo, hanggang sa basagin iyon ng sigaw ni Mom, "Tingnan mo, ang ginawa mo, Alphen." Galit niyang pinukulan ng tingin si Dad na ibinaba naman ang tingin. "Nang dahil sa ginawa mo, naging bato na si Tina." Hindi nakaimik si Dad sa sikmat ni Mom. Kita ko ang pamumutla sa mukha niya. "Don't ask that stupid question, again, Alphen. Alam mo naman kung gaano pa kalabo sa maruming tubig kung magkakaanak pa si Tina." Nang pasaglit niya akong tinignan ay umiwas ako ng tingin, "Ang lalaking yan," galit niyang sabi. Nakita ko ang ilang mga litid ng ugat sa kanyang li. "Huwag ka nang mangarap na mangyayari pa yan, dahil alam mo naman kung gaano kinasusuklaman ni Tina ang dan na yan." "Shut up." Bigla akong tumingin kay Dad. Nakita ko ang pagtigas ng kanyang panga. Walang kasalanan si Dan dito, kaya, tumigil ka. "How many times do I have to tell you the goddamn real story?" Naiirita niyang sabi. Panay ang iling ni Mom. Hanggang sa tumayo na siya na hindi pa rin napapawi ang galit niya sa amin. "See, Alphen, kahit na anong pagkukunwari natin, hindi matatakpan nun that your daughter is not happy with her life anymore. You're really a good father, Alphen," sarkastiko niyang ani, nakangiti. "Ang galing mong talagang ama." Muhi siyang umalis na sa harapan namin. Silence enveloped on us again. I don't want to say anything. This is the consequences of my actions. This is the life that I've chosen, so I should not complain. Pero, hindi ko rin kaya na palaging ganito. I'm so tired with this. How long do you want to be in this kind of life, Dan? I looked up on Dad. His eyes are full of gloomy. Hindi ako nakasagot kaagad sa kanyang tanong. Nakatitig lang ako sa kanya at naghahanap ako ng mga bagay na maaari kong panghugutan para masagot ko siya. Nagpakawala na lang ako ng isang malalim na hininga. "I don't know, Dad," bakas sa boses ko ang pagkabigo. "I always want to save our marriage. I want a peaceful life with my wife. But, Dad, I'm starting to give up gradually." Sa pag-amin ko, napalunok ako. Napapikit ako sa pait na nararamdaman ko. Hindi madali sa akin na lumabas sa bibig ko na. Hindi ko na makita ang liwanag sa mahabang tunnel na pinasok ko. Nasa gitna ako ngayon na umaasa ako at sumusuko na. Gusto kong lumaban dahil alam kong maisasalba ko pa ang lahat. Ngunit, nawawalan na rin ako ng pag-asa dahil sa pagiging matigas pa sa bato na pakikitungo sa akin ni Tina. At ang malaking suntok pa sa akin ay wala siyang balak na magkaroon kami ng anak. Batid ko naman ang lahat, kaya lang, sana naman, wag niyang ipakita ng harap-harapan na ayaw niya. I'm hoping for the best here, but she wants me to feel the worst. You promised to me, Dan, that you will return my daughter if nothing happens, paninigurado niya. Seryoso ko siyang tiningnan. I'll make that come true, Dad. But, Dad, I want you to know, I cleared my throat. I've hurted your daughter for nth time, bigo kong ani. Napansin ko agad ang paglagutok ng kanyang leeg sa sinabi ko at pagtiim ng kanyang bagang. I already prepared myself for this. Nagpakawala na lang siya ng isang matigas na paghinga at diresto niya akong hinarap. I'm already warning you, Dan. Huli mo na ito. Kaya kong bayaran ang lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko. Pero, iyong saktan mo siya na parang hindi mo ituring na babae. Ang anak ko, ibang usapan na iyon. Ako na mismo ang magbabalik ng lahat ng ginawa mo sa amin, nakakamatay niyang banta. Huminga ako ng malalim at yumuko. I'm sorry, Dad. But napaangat ako agad ng tingin ng bitinin niya sa ere ang sasabihin niya. He smiled sadly. In the first place,
I was the reason why my angel turned into a stone now, his voice croaked. I put her into misery. Kinain ko rin ang lahat ng aking sinabi matapos kong isipin. Hindi ko na siya muling iisipin pa. Kagagaling ko langon sa school at katatapos lang ng midterms namin. Paakyat na ko sa taas sa kwarto ko nang matigil ako sa kwarto ni Dad. Dinig na dinig ko ang boses niya. 2 boses ang naririnig ko. At napapamilyaran ko iyon. Anong ginagawa ng private investigator ni Dad? Sumilip ako ng kaunti sa nakaawang na pinto ng kwarto ni Dad. Naaninag ko na nakaupo sa kanyang swivel chair si Dad na nakahawak sa kanyang baba at matuwid na nakaupo. Naka-de-quattro siya at malalim ang iniisip. I know that posture. It means that they were talking something serious. Nakatayo naman sa kanyang harapan, ang private investigator namin na nakababa ng bahagya, ang ulo at nakamasid sa reaksyon ni Dad. Sa sobrang kuryosidad ko ay nanatili lang ako roon at hinihintay na magsalita ang isa sa kanila. Alphen really lied on us, sa pagkakabitaw niyo ni Dad ay punong-puno ng kaseryosohan. Ang kanyang boses, Alphen, whose Alphen was he talking about? Pinautang ko ang pera sa kanya. I was expecting that he'll be using it in good, para kahit papano, makatulong sa pag-angat ng kumpanya niya. Pero, nilustay niya lang sa kasino. Napatalon ako sa gulat sa biglaang pagtaas ng boses niya. Hindi ko pa narinig na magalit ng ganun si Dad. Kahit napasaway kaming pareho ni Dane at paakit lagi sa ulo niya, hindi niya kami tinataasan ng boses ng ganito katindi. My dad is always cool. At iyong pagtulong niya ay laging bukal sa loob niya. Kaya, bakit siya ganito kagalit ng sobra? I'm not after on the money, but I'm after for his daughter and wife's life. Pabagsak na ang kumpanya nila. Dahil lumulugi na ang sales nila, pati ang firm na minana niya pa sa kanyang ama, ganon na rin ang estado. Nawawala na sila ng kliyente. Anong gusto niyang mangyari? Maging pulubi na sila. And their reputation in business world is starting to be in jeopardy. I helped him because I got pity, but he chose to break my trust. He sounded so upset. Tahimik lang ang private investigator na nakikinig sa sinasabi ni Dad. Till now, I really don't have any idea who's that Alphen is. Isa lang naman ang kilala kong Alphen na maaari niyang itukoy. Narinig ko rin, Sir Domingo, na pinuste niya ang anak niyang si Tina sa negosyanteng si Mr. Tan. Tumigil bigla ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ang pangalan ni Tina. At bigla akong nanlamig nang marinig ko rin ang salitang pinusta. Si Alphen na dad ni Tina ang tinutukoy ni Dad. And Athena, pinusta. Anong pinusta ang sinasabi mo, Jeronimo? Naguguluhang tanong ni Dad na siya na rin mismo, ang nagtanong sa bagay na umuulap sa isip ko. Para makabayad si Alphen sa pagkakautang niya kay Mr. Tan, pumayag siyang pakasalan ni Mr. Tan si Tina. Malakas kong binuksan ang nakaawang na pinto. Pareho silang nagsitalunan sa pagkagulat. Dan, nagmarcha ako agad sa harapan nila pareho at mabilis siyang pinutol. Dad, what are you two? Huminga ako ng malalim upang pakalmayan ang sarili ko, talking about. Pinaglakbay ko ang aking paningin kay Jeronimo na hindi pa rin nakakabawi sa pagkabigla. Nilalamon na ng kaba ang buong sistema ko. I need the answers. I need the damn answers. Napatingin si Jeronimo kay Dad, naghihintay ng sasabihin nito. Si Dad naman ay nanatiling tahimik, malalim ang iniisip. Hindi ako mapakali at atat na akong malaman ang sagot. Damn! Ang tagal nilang magsalita. Dad, I said, anong pinag-uusapan niyo? I'm out of patience. Dad heaved a sigh, fixing his serious eyes on me. Your Tina is getting married, son. So, it's Dino's dad. And he's what? Did he gamble his daughter for that dirty old man? I didn't speak for some minutes. My eyes were still on Dad, still hoping that he might say that he's joking. Ngunit, nagkamali ako. Hindi niya binawi ang mga salitang binitawan niya. Nakakapangilabot pa ang kaseryosohan ng boses niya. Napapikit ako, saka huminga ng malalim, wala na akong pakialam kung nandito si Dad at nagmura ako. Pero, gusto kong suntukin ang pader na nasa gilid dala ng sobrang galit ko. Ang babaeng pinaghirapan ko, ang babaeng unang nakapanakit ng damdamin ko, kukunin ng hayop na yon.
Ayos din ang matandang yun, Kilalang kilala ang Tan na yun. Bilang ganid at manloko ng kapwa. And now that he's hitting May Thina, I want to feel him the hell. Hindi ko na alam ang tamang reaksyon na ipapakita sa kanilang dalawa. Panay ang palakad pa ron at par ito kung paano ko masosolusyonan ang problema ni Thina. I must do something. I don't want you, Dan, to meddle with their issues, Dad said warningly. Bigla akong napahinto sa ginagawa ko at nakipagkatitigan sa kanya. I'm sorry, Dad, but I'm stubborn and you know that. You know me, Dad. I'm always breaking your rules. Especially, this time, that Thina is involved here, diretsahan kong sagot. Umiling siya at hindi makapaniwalang tinignan niya ako. But she broke your heart, Dan. Wala ka na dapat na kahit na anong pakialam sa kanya. Panenermo niya. Natahimik ako. Sinabi ko nang wala akong pakialam sa kanya. Kaya lang, kinain ko rin. Mahal ko nga yata siya na kahit na alam kong wala siyang gusto sa akin at saktan niya ako, marinig ko lang na malalagay siya sa panganib, ay mabilis na mapapawi, ang sakit na mararamdaman ko at ora mismo ko siyang tutulungan. I know, Dad, lumungkot ang boses ko. Pero, si Thina ang pinag-uusapan natin dito. I will do anything para hindi iyon matuloy. Determinado ko na siyang tiningnan. Nanatili ang tingin sa akin ni Dad. Hanggang sa tumayo niya at inalis ang tingin kay Jeronimo. Hindi, Dan. Hindi ko hahayaan na isali mo yung sarili mo at gumawa ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Dumiretso siya ng lakad at nilagpasan ako. Sinenyasan niya si Jeronimo para umalis na. Bigla akong nataranta habang minamasdan ang paglayo ni Dad. You have to do something, Dan. Time is running. Bahala na. Kung ano man ang maisip ko, ito na. Wala na itong atrasan, Dina's life is at risk. Babayaran natin, Dad, ang utang ni na Alphon sa kanila. Automatikong huminto si Dad nang sumigaw ako. Gamaya rin si Jeronimo na nauna sa kanya. Tayo ang magbabayad ng utang nila kay Tan, Dad, mas pinalalim ko pa ang pagpapaliwanag. Hinarap na ako ni Dad at humalukip-kap siya. What are you trying to say, Dan? Humugot ako ng malalim na hininga at nagpatuloy, after we paid their debt on that dirty, kakausapin ko si Alphon na palabasan namin kay Thina na ako talaga, ang pakakasalan niya at hindi ang gagong iyon. Na sa atin talaga sila may malaki ang utang kaya hindi niya pwedeng tanggihan, ang alok kong kasal sa kanya. Palalabasin kung ako ang masama rito. Naakala niya, ako talaga ang hanggal na si Tan. Gaya ng inaasahan ko, nanlaki ng sobra, ang malalim niyang mata sa lahat ng isiniwalat ko. I know that my idea is darn crazy, but I want to take all the possibilities. Batid kung hindi pa naipapakilala ni Alphon si Thina sa mapapangasawa niya, kaya magagawan ko pa ng paraan. Stop that foolish move of yours, young man. Puno ng pagbabanta na sigaw ni Dad. What the hell are you thinking? Isinusubo mo ang sarili mo sa isang bagay na walang kasiguraduhan. This is so immature, Dan. I know, Dad. Pinahinahon ko ang boses ko. Pero, hindi ko kakayanin si Thina na makasal sa lalaking iyon, o sa kahit na sinong magtatangka sa kanya. It's damn painful, Dad. Nadurudge na ako nang binasted niya ako. Ngayon na malalaman ko na ikakasal siya sa hayop na yun, mas lalo akong nawasak. Dad, pinaghirapan ko siya, tapos, ganon lang siya makukuha sa akin. Alam ko na sa gagawin ko, maraming mangyayari. But, Dad, this might be a blessing in disguise for me. Binasted ako ni Thina, kasi akala niya. Hindi ko siya kayang seryosohin. Baka, sa pagkakataong ito, mapaniwala ko siya. Maybe, this is also my chance that I can change her heart on me. Magagawa ko rin siyang mahalin niya ako, Dad. And if nothing happens, Dan, anong mangyayari sa'yo, ha? Marriage is not a playing game for kiddos, young man. This is a serious commitment. Hindi ka mahal ng taong pakakasalan mo. Hindi ko inaalala ang perang ay lalaan mo para matulungan sila. Pero, ikaw ang inaalala ko, hindi talaga siya kumbinsido. Hinuli ko ang mga mata niya ng seryoso. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. O, kung hilingin man niya na makipag-anal sa akin at talagang sumusuko na siya, wala na akong magagawa kundi ang ibigay ang hinihingi niyang hiwalayan.
Kita ko pa rin na hindi kumbinsido si Dad. Dad, please, you will benefit, too, if you'll agree with my bargain. Gagawin ni Alphan ang lahat para mabayaran lang ang utang niya sa atin. Sana, mapilit ko siya at makumbinsi. Dahil kapag hindi, huli na ang lahat. Dad, pumayag ka na, please. Nakipagtitigan si Dad sa akin at nag-isip ng matagal. Ramdam kong tinitimbang niya ang lahat ng bagay na sinabi ko. Lumalalim ang kunot noo niya nang sumunod. Nagulat na lang ako nang marahas siyang huminga at inirapan ko. Bahala ka nga, binalaan na kita rito. Hindi kita pipigilan sa mga desisyon mo. Gawin mo iyan. Pero, tandaan mo na kailanman, hindi mo makukuha si Thina sa ganitong paraan. Ang lakas pa ng loob mo na magmukhang masama rito. Unti-unting lumiwanag ang mukha ko. I know, Dad, he's agreeing now. Damn. Huwag kang ngumiti dyan, Dan, kasi, hindi ako natutuwa rito. Napawi ang ngiti ko. Remember that starting on that day, you're going to be Thina's enemy. Your marriage life will always not happy. Are you willing to accept that kind of life, Dan Paul, ha? Paninigurado niya. Puno ng kumpiyansa ko siyang sinagot ng tingin. Yes, Dad, I'll face the consequences of my actions. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at agad naming pinuntahan si Tan. Nagulantang siya nang makita kami ni Dad. At mas nadagdagan pa iyon nang malaman niyang alam namin, ang lahat ng kalokohan na ginagawa niya, bukod pa yung ginawa nilang pamusta si Thina. Nalaman kasi namin ang baho ng gagong iyon. Bumibili siya ng mga babaeng nasa 17 pababa at ginagawa niyang pampalipas ng libog ang mga ito. Tangina niya talaga, tinakot namin siya ni Dad na isusuplong namin siya sa mga autoridad. Nagpakita pa kami ng mga litratong nagpapatunay ng mga kababuyan niya. Pedophilia ang gago. I made a deal on him, kukunin namin si Thina at babayaran ang mga utang nito sa kanya kapalit ng pananago ng impormasyon na nalalaman namin ukol sa kanya. Pinuntahan din namin si Alphan at sinabi, ang lahat ng alam namin at ginawa namin kay Mr. Tan. Hindi niya alam kung anong magiging risk sayon niya. Sinabi ko na lang na payagan niya ako na makasal si Thina sa akin kapalit ng lahat ng utang nila sa amin. Naging paraan din ito para pagtakpan ang ginawa ni Alphan kay Thina na pumayag siyang ibenta si Athena sa Fedemoniac na iyon. Pero, kapag hindi naging maayos ang lahat, ibabalik ko si Thina sa kanila, kahit na hindi na niya kami bayaran. Ngayon ay naghihintay si Thina sa restaurant na pinili ko para sabihin na kanya ang lahat. Ang alam niya, collateral marriage, ang mangyayari sa aming dalawa dahil malaki ang utang ni Alphan sa amin. Iyon ang bagay na pinalabas naming lahat. Nang sumilip ako ng bahagya sa glass wall ng restaurant na iyon ay napansin ko agad, ang panginginig ni Thina at ang patuloy niyang paghikbi. Hindi na niya kasama ang mga magulang niya ngayon. Ang naging plano noon ay sabihin sa kanya, ang mga kasinungalingang inimbento ko. Maging ang mom ni Thina ay ganun din, ang pinalabas ni Alphan sa kanya. Pumunta sa pintuan at binuksan ang pinto. Umangat agad ang kanyang tingin at nakatitig iyon sa akin, napaawang ang kanyang bibig, patuloy, ang pag-agos ng mga luha sa magkabilang pisngi niya. Mas lalong pumula, ang mga mata niya nang tapunan niya ako ng nangangalit niyang mga titig. I was crushed into pieces. But I have to be heartless for now, Thina. I hope you'll understand. Ang kapal din ng mukha mong magpakita sa akin ng ganyan, Montenegro. Hanga rin ako sa confidence mo, sarkastiko niyang nasabi. Nanginginig man ang boses ay damang-dama ko ang muhi sa boses at tingin ni Thina. Nanlalambot ako, kaya ko pa kaya, gusto ko nang umatras. Damn it, Dan. Shut up. You're here now, so there's no point of turning back. Thina is right here in front of you. Ngumisi ako. Hindi tama ang reaksyon ko, pero, ito na lang ang pwede kong gawin para itago ang lungkot at sakit sa mga mata ko. Of course, Thina. Umupo ako sa harapan niya. Paano ka magiging kompleto kung wala ang mapapangasawa? Shut up. Saad niya. Hindi na talaga ako makapaniwala sa kadesperaduhan mo sakin, kang hayop ka, nang gigil niyang sabi. Ano, ha? Natapakan ko ba yung ego sa pambabasted ko sa'yo, so this time? Dahil napakababaw mo, ito naman ang pinilit mo magiging collateral ako ng pagkakautang namin sa inyo. Nakakaawa ka, sigaw niya.
Mas lalong nagsipagbuhusan ang mga luha niya sa magkabilang pisngi. Gusto ko yung panasan at sabihin sa kanya ang lahat. But I know that if she will know the whole truth, she'll hate Alphen forever. Alphen should be thankful on me for this. You should be thankful to us, then. Hindi ko pa rin winwala ang ngisi ko. Pinipiga ang puso ko sa ginagawa ko ito sa kanya, pero, kung ito, ang magiging paraan para hindi na makalayo sa akin si Tina, gagawin ko. She now thinks that I'm evil. Nang dahil sa amin, wala nang utang na kailangang bayaran. Besides, kinuha ko ang kanyang tingin. Mahal kita at pabor ito sa iting dalawa. Tigilan mo na ako sa pagmamahal mong yan. Dahil kailanman, hindi ako naniniwala. Sumigaw siya ng labis. You're such a demon, Montenegro. Napakawalan Gia mo talaga. Kitang-kita ko ang panginginig niya sa galit. Nanghina ako at naawa sa haitisre niya. Gusto ko nang itigil ito, pero, pinipiglan ako ng kabila kong isip. Bakit, Tina? Ano bang dapat kong gawin, para hindi ka na makawala sa akin? Marami na akong ginawa, alam kong hindi ka manhid. Kaya, bakit ayaw mong maniwala na mahal kita? Dahil ayoko sa'yo at kailanman, ayoko sa'yo. Tumayo na siya, hindi pa rin napapawi. Ang galit niyang histura. Pinunasan niya ang kanyang mukha at malamig akong tiningnan. This is the game you want, Dan. Then, fine. I'll give you the best shot I have. May halong pang-uuyam sa ngisi niya. You want us to be freaking married, then go. Basta, bayad na kami sa utang namin sa inyo. But let me tell you this. Once we get married, gagawin kong miserable, ang buhay mo kagaya ng kung paano mo ipinadanas sa akin, ang sakit na nararamdaman ko ngayon. I hate you so much, Dan. I hate you so much. Paderag na siyang umalis at iniwan akong tahimik pa rin. That is right, Tina. I will be your greatest enemy. Hate me till you want, Tina. Pero, sinasabi ko sa'yo, kumpiyansado ako na mahuhumaling ka rin sa'kin, kagaya ng kung paano ako nahumaling sa'yo. I will embrace your anger, and I will pour you all the love that I had. Till my last breath, Tina, I'll fill you with my love. I'll surely do that.